Karamihan sa mga tao na naninirahan sa syudad ay iniisip na napakagandang tumira sa probinsya dahil tahimik at masarap mag-relax lalo na sa tabing dagat. Ngunit masasabi kong makatotohanan lamang ang bagay na ito para sa mga taong maraming pera at gusto na lamang magpakasarap sa buhay. Samantalang ang mga tao na naninirahan sa probinsya na walang maayos na pagkakakitaan ay nais pumunta sa syudad sa pagbabaka sakaling magkakaroon ng maayos na trabaho at malaking kita. Yung iba sa kanila ay nangungutang pa ng pamasahe, makaluwas lamang sa syudad, kahit walang kasiguraduhan kung magkakaroon ba sila ng trabaho. Ang tanging nasa isip nila, kailangan nilang matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Ang pangyayaring ito ay naganap sa China 20 taon na ang nakakalipas. Si Bao ay isang simpleng binata na naninirahan sa isang liblib na lugar. Mula pagkabata ay naging masaya naman siya sa kanyang buhay, hanggang sa nakilala niya si Mei Li, isang mabait at magandang dalaga. Tulad ng karaniwang kabataan sa kanilang lugar, si Bao at Mei Li ay nagtatrabaho sa sakahan. Dahil mahal nila ang isa't isa ay naniniwala silang malalampasin nila ang lahat ng pagsubok. Di nagtagal ay nagbunga ang kanilang pagmamahalan. At makalipas nga ang 9 na buwan ay nagluwal ng isang malusog na sanggol na lalaki si Mei Li. Pinangalanan nila itong Lu. Lalo namang sinipagan ni Bao ang pagtatrabaho upang maibigay ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Kahit mahirap ang kanilang pamumuhay ay naging masaya naman sila. Napalaki nila ng maayos ang kanilang anak. At tulad ng lagi nilang sinasabi ay nalampasan nga nila ang mga pagsubok. Subalit, noong 7 taong gulang na si Lu ay nagkaroon ng krisis sa kanilang lugar. Nawala ng trabaho ang mga tao at ang perang naipon ni Bao at Mei Li ay paubos na. Namomroblema rin sila kung ano ang ipapambili nila ng pagkain sa mga susunod na araw at paano na ang kinabukasan ng kanilang anak. Kung kaya't umisip sila ng paraan kung paano masosolusyonan ang kanilang suliranin. Habang kumakain sila ng hapunan ay napagpasyahan nila na lilisanin ni Bao ang kanilang lugar upang pumunta sa syudad upang doon magtrabaho. Nagbabaka sakali na nandoon ang kanyang swerte. Hindi gustong iwanan ni Bao ang kanyang mag-ina ngunit dahil sa hirap ng kanilang buhay kaya napilitan siyang makipagsapalaran sa syudad. Sinabi niya rin kay Mei Li ang kanyang plano. Ayon dito, kapag nakahanap na raw siya ng desenteng trabaho ay sisikapin niyang makaipon ng pera upang maisama niya ang kanyang mag-ina. O kaya naman, babalikan niya raw ito kapag marami na siyang pera para hindi na raw siya mawalay sa mga ito. Mamumuhay daw sila tulad ng dati, yung panahon na masaya at walang gaanong problema. Bago umalis si Bao ay niyakap niya ng mahigpit ang kanyang asawa. At nangako ito na palagi niya itong tatawagan at magpapadala siya ng pera kapag may pagkakataon. Sa huling sandali, muli niyang niyakap ng mahigpit si Mei Li at mahina nitong sinabi na, "Huwag ka nang malungkot, magiging maayos din ang lahat, pangako yan." Matapos noon ay tumalikod na ito at tuloy-tuloy na naglakad papalayo. Makalipas ang ilang araw, si Mei Li ay matyagang naghihintay na tawagan siya ng kanyang asawa. Araw-araw siyang nagpupunta sa post office sa pagbabaka sakaling tumawag ito. Subalit bigo siya kaya iginugol niya na lamang ang kanyang oras sa pagtatrabaho sa sakahan at sa kanyang anak. Bilang isang ina ay napalaki niya ng matalino at mabuting tao si Lu. Masipag rin ito kaya tinutulungan siya sa mga gawain. Bihira niya rin itong mapagalitan dahil ayaw niya na malungkot ito. Unti-unti na rin siyang nawawala ng pag-asa na tatawagan pa siya ng kanyang asawa. Isang araw, hindi inaasahan ni Mei Li na makakatanggap siya ng tawag mula kay Bao. Buong akala niya ay kinalimutan na sila nito pero nagkamali siya. Ikinuwento ni Bao ang kanyang naging karanasan. Noon lamang daw siya nagkaroon ng pera upang matawagan sila. Tulad ng kanyang pangako ay araw-araw siyang tumatawag. Nagpapadala na rin ito ng pera upang matustusan ang pangangailangan ng mag-ina. Naging ganoon ang sitwasyon nila sa loob ng maraming taon. Tuwing ika-6 na buwan ay umuwi si Bao upang makasama ang kanyang mag-ina ngunit nananatili lamang ito roon sa loob ng ilang araw. Pero kahit minsan lamang makita ng mag-ina si Bao ay masayang masaya sila. Nauunawaan nila na kailangan nitong magtrabaho ng mabuti
Bukod pa roon ay malayo ang syudad. Ang mahalaga raw ay ligtas ito. Ngunit sa paglipas ng panahon ay unti-unti nang nagbabago si Bao. Bihira na lamang itong tumawag kay Meili. May mga pagkakataon na inaabot na siya ng gabi sa labas ng post office sa kakahintay ng tawag ng kanyang asawa, ngunit wala siyang natatanggap mula rito. Naging ganoon sila hanggang dumating ang araw na tuluyan na nga itong hindi nagparamdam. Tuluyan na itong naglaho at wala silang kaalam-alam kung ano ba ang nangyari dito. Ang kaawa-awang si Meili ay umaasa pa rin na isang araw ay tatawag ang kanyang asawa. Hindi niya rin alam kung luluwas ba siya ng syudad upang hanapin ito. Wala rin namang sinabi si Bao kung saan siya nagtatrabaho, kaya wala siyang magawa kundi ang maghintay. Bukod pa roon, hindi niya naman pwedeng iwanan ang kanyang anak. Naging usap-usapan rin sila sa kanilang lugar. Ayon sa kanilang mga kapitbahay ay ipinagpalit na raw sila nito sa ibang babae. Hindi naman naniniwala sa chismis si Meili. Hindi raw ito magagawa ng kanyang asawa sa kanilang mag-ina. Upang matustusan ang pangangailangan nilang mag-ina ay nagtayo siya ng maliit na tindahan ng mga prutas sa tabing kalsada. Maliit lamang ang kinikita niya rito pero pinipilit niya itong pagkasyahin para mabuhay. Hindi rin siya nawawala ng pag-asa na muling babalik ang kanyang asawa at mamumuhay sila ng masaya tulad ng dati. Tinutulungan ni Lu ang kanyang ina dahil nakikita niya ang lahat ng paghihirap nito. Dahil sa tagal na rin ng panahon, ang kanilang tahanan na gawa lamang sa kahoy ay unti-unti nang nasisira. Isa rin ito sa pinoproblema ni Meili. Kung naroon lamang sana ang kanyang asawa ay maaayos ito kaagad. Maraming suliran din si Meili, ngunit isang araw, pumarada ang isang magarang sasakyan sa tapat ng kanilang bahay. Wala namang paglagyan ng kasiyahan ng mag-ina nang makita nilang bumaba si Bao mula rito. Iniisip nila na bumalik ito upang tuparin ang kanyang pangako na isasama sila sa syudad upang doon tumira at muli silang magkakasama. Sinabi rin ni Meili na tama lamang ang kanyang ginawa. Hindi siya nakinig sa sulsol ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na kalimutan si Bao dahil mayroon na daw itong ibang pamilya. Subalit, ikinagulat ni Meili ang mga sumunod na nangyari dahil pagkababa nito sa sasakyan ay hindi siya nilapitan nito. Buong akala niya, yayakapin siya ng kanyang asawa dahil matagal silang hindi nagkita, ngunit nagkamali siya. Nanatili lamang itong nakatayo malayo sa kanya. Noong mga sandaling iyon ay na-realize ni Meili na marahil iyon na ang huling pagkakataon na magkikita silang dalawa. Humingi ng paumanhin si Bao kay Meili. Ayon sa kanya, mayroon daw siyang nakilalang babae. Sa katunayan ay may anak na raw sila. Nawala na raw ang pagmamahal niya rito at hindi niya na naiisip na sila pa rin ang magkasama hanggang sa pagtanda nila. Biglang tumigil ang mundo ni Meili sa kanyang mga narinig. Ayaw niyang paniwalaan ang mga bagay na ito na nanggaling mismo kay Bao. Ngunit hindi pa roon natatapos ang lahat dahil matapos nilang mag-usap ay nilapitan nito si Lu. Ayon kay Bao ay mayroon daw siyang negosyo sa syudad at mas makabubuti raw para kay Lu na tumira kasama siya. Kaya niya raw itong pag-aralin sa kolehiyo at bigyan ng mas magandang buhay. Buhay na kahit kailan ay hindi niya mararanasan kung mananatili siya roon kasama ang kanyang ina. Pinapili niya ito kung sasama ba sa kanya o kay Meili. Walang sino man ang nakakaalam kung gaano kasakit ang nararamdaman ni Meili noong mga sandaling iyon. Ngunit hindi niya lubos akalain ang magiging desisyon ng kanyang anak. Nakatungo ito at marahang sumulyap sa kanyang ina bago tuluyang sambitin ang mga salitang, "Gusto kong tumira sa syudad." Matapos noon ay tumalikod na ito patungo sa kanyang ama. Magsasalita sana si Meili nang muling magsalita si Lu. Ayon sa kanya, matanda na siya kaya kaya niya na magdesisyon para sa kanyang sarili at piliin ang bagay na sa tingin niya ay makakatulong sa kanya. Kung mananatili raw siya roon ay hindi siya magkakaroon ng magandang oportunidad. Nakangisi naman si Bao habang nakatingin kay Meili. Matapos ang mga sandaling iyon ay kaagad na umalis ang mag-ama. Samantalang naiwan si Meili na mag-isa at walang magawa kundi ang umiyak na lamang. Gusto niya na sanang wakasan ang kanyang buhay, ngunit naisip niya ang kanyang anak. Paano kung hindi sila magkasundo ng kanyang ama? Paano kung hindi tratuhin ng maayos ang kanyang anak doon at magbago ang isip nito? Paano kung bumalik ito sa kanya? Sa kabila ng naging desisyon ng kanyang anak, ay hindi
hindi siya tumigil na mahalin at unawain ang naging desisyon nito. Kahit pasakit para kay Meili ay mas pinili niyang ipagpatuloy ang buhay. Nagtayo siya ng maliit na negosyo upang maging abala siya. Hanggang sa isang araw, nakatanggap siya ng isang sobre. Walang nakalagay kung kanino ito nanggaling. Nang buksan niya ito ay nagulat siya dahil naglalaman ito ng pera. Inisip naman ni Meili na baka nagkamali lamang ang nagpadala noon kaya hindi niya ito ginagastos. Nang sumunod na buwan ay may dumating na namang sobre. Wala na namang nakalagay kung kanino ito nanggaling. Kada buwan ay regular na dumadating ang sobre kay Meili. At noong mga sandaling kapos na siya sa pera ay binawasan niya ito ng maliit na halaga. Makalipas ang ilang linggo, isang sulat naman ang kanyang natanggap. Mula ito kay Lu at nakasaad rito na mahal niya ang kanyang ina. Nagawa niya raw na iwan ito upang magkaroon ng maayos na trabaho. Alam niya raw kung ano ang hirap na sinuong nito maitaguyod lamang siya at gusto niya raw itong suklian. Binibigyan raw siya ng pera ng kanyang ama at ang perang iyon ang ipinapadala niya. Huwag na raw itong magtrabaho dahil matanda na ito. Isa pa ay mag-isa na lamang ito sa buhay. Nangako rin ito na babalikan niya ang kanyang ina at mamumuhay sila ng masaya. Napaiyak si Meili nang mabasa niya ang sulat ni Lu. Naisip niya na napalaki niya ito ng maayos at mapagmahal na anak. Kung kayo ang nasa sitwasyon ni Lu, iiwanan mo ba ang iyong ina o sasama ka sa iyong tatay sa syudad? I-comment lang ang inyong sagot sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.